So, mga kapatid, nandito na naman ako sa aking krusada na puksain ang mga maling aral o mga demonic na pangaral ng mga sikta upang matulungan natin ang kanilang mga membro na magising sa katotohanan o malaman ang katotohanan o malaman din ang kanilang mga maling aral upang sila ay umanak sa tunay na Christian religion na walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So ngayon, ang aking tatalakayin ay yung patuloy nating pagtalakay sa ipinangaral ng Mormons, no? Ipinangaral ni Joseph Smith kung saan maraming mga tao ang kanyang naakit at ang nakakalungkot kasi sila ay papunta na sa impyerno. Parang judgment, no? Pero mga kapatid, kung magbasa kayo ng banal na kasulatan, walang duda na o malinaw na ipinayag ng ating Panginoong Diyos na ang hindi magpabautismo sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus ay hindi maliligtas. Ating basahin mga kapatid ang isinulat ni San Marcos sa kanyang Ebanghelyo sa talata 16 versikulo 16 hanggang 16. Ito ang sinabi: Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining mayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang mutuo o magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. So, napakalinaw na ang maniniwala sa iglesia, sa ipinangaral ng iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus at magpabautismo ay maliligtas. Ibig sabihin, in other words, ay iligtas ng ating Panginoong Hesus. Ngunit, ang ayaw mananampalataya o maniniwala at saka hindi magpabautismo sa simbahan na itinayo ng Panginoong Hesus ay hindi maliligtas. Ibig sabihin, hindi iligtas ng ating Panginoong Hesus. Kaya, kawawa ang mga naging ganib sa mga itinayo lang ng tao o mga sikta. Kaya mga kapatid, tayo mga tunay na Christian religion o kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus na nakilala bilang Roman Catholic Church, magsumikap tayo na ating matulungan ang mga kapatid nating mga Katoliko na naakit sa mga sikta at saka matulungan din natin ang mga membro ng mga sikta na sila ay magalingkawas sa mga maling aral. So, ang aking tatalakayin ay yung patungkol sa salvation na ipinangaral ng mga Mormons o ipinangaral ni Joseph Smith. So, ang pangaral ni Joseph Smith patungkol sa salvation ay sinasabi ni Joseph Smith na hindi kailangan, no? Hindi kinakailangan, no? Or ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay kinakailangan lamang kung gusto nating makapunta sa pinakamataas na kaharian ng langit. Grabe, no? Ngunit, ito ay nangangailangan din na kailangan maniniwala tayo at maging kaanib sa Mormons upang tayo ay gumawa ng ritual doon sa templo ni Mormons. Yan ang kanila ipinangaral. Ibig sabihin na ang tao ay maliligtas nang tuwing siya ay mananampalataya sa ating mahal na Panginoong Hesus at saka umaanib sa Mormons doon upang gumawa ng mga ritual doon sa kanilang templo. So, napaka demonic na aral, no? Kasi ibig sabihin nila, hindi maliligtas ang tao kung
ang kanyang pananampalataya ay ang kanyang pinaniniwalaan ay ang Panginoong Hesus lang. Kailangan upang maligtas ang tao ay maging kaanib siya sa Sikta Mormons upang maisagawa ang ritual doon sa templo ni Mormons. Yan ang kanilang ipinangaral. So, napakasama, no? Grabe, no? So, yan ang ating pagsikapan na malaman sa mga membro ng mga Mormons, kahit ilan lang kasi marami, hindi naman natin kayang pangaralan sila kasi hindi tayo magpunta sa kanilang mga tahanan. Ang atin lang gawin sa mga programa natin na tatalakayin natin ang mga mali nilang aral upang malalaman nila at sila ay mag-iisip at magising sa katotohanan na ang grupo na itinayo ni Joseph Smith ay hindi makatulong sa kaligtasan. Yan mga kapatid. So, grabe, no? Sinasabi ni Joseph Smith na kung gusto tayo maligtas, kailangan magpasakop sa Mormons tulad ng lahat ng mga sikta tulad ng Iglesia ni Cristo Manalo, Sabadista, Baptist, born again. Ang tao according to them hindi maliligtas kung hindi maging kaanib sa kanilang grupo. So napaka demonic, no? Napaka demonic ang kanilang ipinangaral kasi itinakwil nila ang itinayo ng Panginoong Hesus. Alam naman nila na mayroong itinayo ang Panginoong Hesus. Pero itinakwil nila. Pero hindi naman natin sila makondem. Kasi sila ay biktima lang ng dyablo. Ang atin lang na buksain ang kanilang mga maling aral. Tulad ng sinasabi ni San Agustin na sinasabi niya na condemn the sin but not the sinners. Yan mga kapatid. So ang ating sasabihin, ako magsasabi na demonic ang mga ipinangaral nila, ngunit hindi ako magsasabi na demonic ang mga membro nila. Kasi magkasala tayo dyan, no? So ang ginawa ni San Agustin na condemn the sin but not the sinners, yan ang ating gawin. So wala nang sino pang tao na kailangan natin paniniwalaan upang makamtan natin ang kaligtasan. Wala na. Only our Lord Jesus Christ. Kasi siya ay ang Diyos na anak na ipinadala ng Ama dito sa mundo upang magbigay sa atin ng kaligtasan, yung liberation or redemption. At saka magturo upang tayo ay mananatiling banal matapos tayong nabautismuhan at makakapasok sa kanyang kaharian. Yan mga kapatid. So, wala nang sino mang tao pa ang ating paniniwalaan. Tulad ng sinasabi sa Mormons na kailangang maniwala pa sa ni Joseph Smith upang tayo ay maliligtas. So, grabe, no? Grabe ang napaka-demonic ang ipinangaral nila. Now, so, ang Panginoong Hesus ay malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na wala nang sa pamagitan lang niya maliligtas ang tao. Walang sino pa na dapat nating paniniwalaan upang tayo ay maliligtas. Yan mga kapatid. Nakatibot sa akin ang 1:15. Karon ang tanan nga muto kaniya makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Ano nang tanan nga muto kaniya dili mamatay. Ibig sabihin hindi malaglag sa apoy ng impyerno. Kundi makabaton hinoon sa kinabuhing dayon. Wala nang iba pa ang kailangan nating paniniwalaan
upang makamtan natin ang kaligtasan. So napakasama ang ipinangaral ni Joseph Smith. Ito pa sa Gawa 4:12. Sinasabi rito na wala ng pangalan na ating paniniwalaan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ating basahin. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Napakalinaw. Kay wala na ilaingalan sa tibuok kalibutan nagyatag sa Dios ngadto sa katawan nga makaluwas kanato. So, malinaw, pero bakit ipinangaral ni Joseph Smith na upang magkamtan natin ang sinasabi niya na makapunta tayo sa pinakataas na kaharian ng Diyos sa pamagitan sa ating ng Panginoong Hesus at saka sa Mormons or ni Joseph Smith. Grabe, no? Napakasama mga kapatid ang ipinangaral ni Joseph Smith. Napakasama. So, ito pa sa Gawa 16:31 ating basahin na sa Panginoong Hesus lang tayo maniniwala upang maliligtas tayo. Ito ang sinasabi. Sila mitubag, tuo sa Ginoong Hesus o maluwas ka, lakip ang imong panimalay. O wala nang iba pa. Ang Panginoong Hesus lang ang ating paniniwalaan. Pero anong sinasabi ng mga Mormons? Kailangan maniniwala tayo ni Joseph Smith na isang propeta. Grabe, no? Sama ng ipinangaral sa Mormons. Ito pa ang mga iba pa nilang ipinangaral na grabe, no? Napakasama, no? So, hindi tayo mag-condemn sa kanila. Ang kanila lang ipinangaral ang ating i-condemn. No, yan ang ipinangaral sa simbahan. Now, ipinangaral din nila na ang bunyag, ito, tinalakay ko na, pero tatalakayin ko na muli, ha? Ipinangaral nila na ang bautismo ay hindi garantiya upang ang tao ay makakapasok sa kaharian ng langit. Grabe. Napakasama, no, ni Joseph Smith. Kaya ako'y hindi magdalawang isip na magsasabi na demonic ang kanyang mga ipinangaral. Kasi malinaw sa banal na kasulatan na sinasabi ng Panginoong Hesus na walang makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay maging tao muli na siyang bunga ng baptism. Ating basahin mga kapatid. So grabe, no? Napakasama ang ipinangaral ni Joseph Smith. Ito ang sinasabi. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap. Unsaon man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo nagulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usap. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Diyos, gawas kung matao siya, pinagi sa tubig o sa Espiritu. So, wala makakapasok sa kaharian ng Diyos maliban kung siya ay maging tao muli sa pamagitan ng baptism. Pero ano ipinangaral ng Mormons? Hindi garantiya ang baptism upang makakapasok upang maliligtas. Grabe, no? Grabe. So, ang sinasabi nila, ang baptism ay kinakailangan lang kung gusto tayong kabulahanan, yung dito sa lupa. At saka matanggap ang iba pang mga kasuguan. Ang seven sacraments ginamitan nila ng termino na kasuguan.
So, ang baptism ay kailangan lang kung nais natin tumanggap sa iba pang mga kautusan. Yan ay pinangaral ng Mormons, no? So, ito pa. Naniniwala, parang ang Mormons ay naniniwala sila na ipagdasal ang mga patay, ngunit iba ang kanilang bersyon. At ito ay kabaluktutan sa sinasabi nila na ang bunyag ay hindi kailangan sa kaligtasan. Ito. Ipinangaral ng mga Mormons na gumawa sila ng mga kautusan o mga balaod para sa kaligtasan ng mga patay. Ibig sabihin, naniniwala sila sa purgatorio. Pero hindi nila binanggit ang salita purgatorio. Ang sinasabi nila, gumawa sila ng kasuguan o mga banal na kasuguan para sa kaligtasan ng mga namamatay na. Tulad ng ang tao ay namatay na walang baptism. Bautismuhan nila iyan sa pamagitan ng proxy. Grabe, no? Perting. Kaya mga nagamit sa mga masamang espiritu, walang takot na magsalita. Kahit ano upang mapaniwalaan lang sila at maraming umanib sa kanilang grupo. So, ito pa. No? Ang kanila ipinangaral na ang Biblia raw, according ni Joseph Smith, ay kulang kung patungkol sa katotohanan. Mga kapatid, ang katotohanan, ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya ito ay katotohanan. Pero hindi lahat sa Biblia, nasulat sa Biblia, ang ipinangaral ng Panginoong Hesus na siyang katotohanan. So ang ipinangaral na kabilang sa katotohanan or anong magamit natin or ang katotohanan na makikita lang sa ipinangaral ng Panginoong Hesus ay hindi lahat na isulat. Kasi sinasabi ni Joseph Smith na mayroong ikatlong kasulatan ang kailangan paniniwalaan ng tao. Yan ang sinasabi ni Joseph Smith na Third Testament na tinatawag nilang Book of Mormons. Grabe, no? Grabe pagka demonic ang ipinangaral ni Joseph Smith, no? Kasi ang Book of Mormons ay ipinangalan niya ng salita ng Diyos. Paano maging salita ng Diyos ang Book of Mormons na yan ay isinulat sa mga taong hindi kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus? Grabe, no? Napaka sama ang ipinangaral ni Joseph Smith. So, ang banal na kasulatan ay hindi dagdagan. At nasabi mga kapatid, ang ipadayag 22:18-19. So, wala nang tayong makikita pang katotohanan sa ibang aklat. Tulad ng Book of Mormons, wala na. Kasi, yan ay hindi salita ng Diyos. At ang basahin ng ipadayag 22:18-19 na hindi dagdagan ang nakasulat. Ito ang sinasabi. 18 hanggang 22. Ako si Juan, magpasidaan sa tanang nakamati sa mga panagna na aniining libruha.
ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gisgutan niining libruha. Imagine ha, ang magdugang niini dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gisgutan niining libruha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ni adin ni kuhaan usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang bahin niya sa malang syudad nga gisgutan din ni libruha. So, ang banal na kasulatan ay hindi na maaaring dagdagan at hindi rin maaaring kuhaan. So, paano maging totoo na mayroong pang kailangang paniniwalaan ng tao upang siya ay makakapasok sa karya ng Diyos na siyang itinuturo ni Joseph Smith na Book of Mormons. So, hindi dapat paniwalaan, pero mayroong mga membro nila na naakit o mayroong mga tao na naniniwala ni Joseph Smith. Ito ka, na ito pa ang ipinangaral ni Joseph Smith na mayroong asawa ang Diyos Ama at siyang ina sa lahat ng espiritu ng mga tao na sila ay hindi pa nakita bilang tao. Grabe. Ibig sabihin mga kapatid, ang Mormons ay nangaral na ang mga tao ay nandyan na tayong lahat, ay nandyan na tayo nang hindi pa nilikha ang sanlibutan. Yan ang aral ng mga Mormons. Na lahat ng espiritu ng mga tao ay nandyan na. At sila ay nakilala tuwing sila ay ipinanganak sa kanilang ina dito sa lupa. Grabe. Grabe ang pagtulong na, no? So, ang tao nang siya ay hindi pa isinilang, wala siya. Kasi likha lang siya ng Diyos. Tulad ng ipinayag ng Diyos sa Genesis 2:7. Ito ang proseso sa paglikha ng Diyos ng tao sa simulan. Ibig sabihin, ang tao ay wala pa nang siya ay hindi pa nilikha ng Diyos. Ating basahin mga kapatid ang Genesis 2:7. Ito ang paglikha ng Diyos ng tao. Ibig sabihin, ang tao, ang kaluluwa ng tao o espiritu ng tao ay wala pa nang siya ay hindi pa ibinuntis ng kanyang ina. Unya may kuha ang Ginoong Diyos ug yung tao nagbuhat siyang tao. Kanini gihoypan niya ang buhok sa ilong sa tao sa makapabuhing gininhawa ug ang tao nakabaton og kinabuhi. Yan sa simula. Ngayon, ang cells ng asawa at ang mag-asawa, lalaki at babae, nang siya ay ma-develop sa sinapupunan, doon na ibigay ng Diyos ang kaluluwa. Doon na likhain ng Diyos ang kaluluwa. Ibig sabihin, ang kaluluwa ng tao ay wala pa nang siya ay hindi pa ibinuntis ng kanyang ina. So, grabe ang ipinangaral ng Mormons, no? Kaya ako'y hindi magdalawang isip na magsasabi na demonic ang kanilang ipinangaral. So, palagi ko rin sasabihin na hindi ako magsasabi na demonic o masama ang silang mga membro. Hindi. Kasi ang sinasabi ni San Agustin, condemn the sin but not the sinners. Kaya hindi ko magsalita ng masama sa mga membro. Ang aking sasabihan na ang aking isasabi ay demonic ang kanilang ipinangaral.
yan ang aking palaging sasabihin, no? Kasi napaka demonic, no? Ito ba ang kanilang mga ipinangaral? Ang sinasabi nila mga kapatid na ang Diyos ay mayroong asawa, parang napakalinaw na mali or demonic na pangaral kasi malinaw na ipinayag sa banal na kasulatan na doon sa kanilang ng langit ay hindi na wala nang mag-asawa. Wala nang mag-asawa. Ang mga mag-asawa tuwing sila ay mamatay, ang mag-asawa dito sa lupa tuwing sila ay mamamatay at pareho silang makakapasok sa kanilang ng langit, hindi na sila mag-asawa doon. Hindi na. Kasi malinaw na ipinayag dito na doon sa kanilang sa langit, ang mga lalaki at babae ay hindi na mag-asawa. At basahin lang sa Lucas 20, 34 hanggang 35. Ito ang sinabi. Sa Lucas 20, 34 hanggang 35. So, si Jesus may tuwag kanila, ang mga lalaki o babae nining panahon na nagminyoay. Apan ang mga lalaki o babae nga angay banhawon o magkinabuhi sa umabot na panahon, dili na magminyoay. So ang explanation dito mga kapatid, na kung ang mag-asawa ay pareho makakapasok sa kariyan ng langit, hindi na sila mag-asawa doon. Hindi na, kapatid na. Ito pa ang ipinangaral ng mga Mormons na ang Mormons ay mayroong 12 apostles. Grabe, no? So, ipinangaral ng mga Mormons na mayroon silang 12 apostles sa kanilang sikta. Tumpak sa sinasabi ni San Pablo, ipinayag ng Diyos pamagitan ni San Pablo na ating mababasa sa ikalawang sulat ni San Pablo para sa Corinto sa chapter 11, 12 to 15 na mayroong mga huwad na mga apostoles. Ating basahin mga kapatid, ha? 2 Corinto 11, 14 hanggang 15. So, tumpak na tumpak sa ipinangaral ni Joseph Smith. Okay, itong sinabi, 2 Corinto 11, 14, 12 hanggang 15. Itong sinabi. Padayon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron dili makapanganda kantong nagpaka-apostoles o makaingon nga nagbuhat sila sa samang paagi nga among gisunod. Dili sila matuod nga mga apostoles, kundi mga miri nga namakak may tungod sa ilang buhat o nag-usad sa ilang kaugalingon aron mahimong may sama gayud sila sa matuod nga mga apostoles ni Kristo. Apan kini dili katingadan kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon aron may sama sa anghel sa kaayan. Busa dili katingadan kung ang iyang mga sulugoon makausap sa ilang kaugalingon aron may sama sila sa mga sulugoon sa katarong. Sa katapusan ila gayong madawat ang angay kanila tungod sa ilang gibuhat. So, tumpak ang ginawa ng mga Mormons sa ipinahayag ni San Pablo na mayroong mga huwad na mga apostoles. So, yan ang dapat malaman sa mga membro ng Mormons upang sila ay magising at umalis sa grupo ng Mormons na walang ibang patutunguhan kundi impyerno. Parang judgment, no? Pero hindi yan judgment. Kasi ang Panginoon ay nagsasabi na hindi maliligtas ang hindi magpabautismo sa kanyang iglesia. Lalo na kung mag-aral ng mali.
or mag-aral ng mga demonic na pangaral. Kasi demonic ang ang sinasabi nila na mayroon silang 12 apostles. Pag sinabing demonic, masama. Yan, no? So, ito pa ang ipinangaral nila na ang mga pare ay nabura. Ang pagiging pare ay nabura, no? So ipinangaral nila na ang mga pare, according to them, ay nawawala. Ang mga lingkod ng Diyos na mga pare ay nabura dahil sa kamatayan ng mga apostoles. Yan ang kanilang ipinangaral. So paano mabubura na ipinahayag naman sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ni St. John sa kanyang isinulat na Revelation na ang mga pare ay ang maghari sa sanlibutan regarding of faith and moral. Ating masahin mga kapatid ang pahayag 5:10. Ito ang sinabi: gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. O paano ito mabubura? Na ang mga pare man na mga lingkod ng Diyos sa kanyang iglesia ang maghari sa sanlibutan. So, grabe ang ipinangaral ng mga Mormons, no? Napaka-grabe, no? At saka, ipinahayag pa rin ni Joseph Smith na ang mga apostoles, sina San Pedro, Santiago, si San Juan Evangelista, ay nagpapakita sa kanya ni Joseph Smith at sa kanyang ibang mga kasama at nagsasabi na kayo ay magiging pare na. Grabe ng mga aral nila, no? Grabe na. At ito pa ang nakakatawa, mga kapatid. Ipinangaral nila na San Juan magbubunyag, San Juan Evangelista, si St. James at si San Pedro ay mga anghel. Grabe. At nagpapakita na raw sa kanila at nagsasabi na kayo ay maging pare. Ang tanong, paano maging anghel ang mga apostoles? At hindi naman apostol si San Juan magbubunyag. Paano sila maging anghel? Na ang anghel ay espiritu. Ating basahin mga kapatid ang Hebro 1:14. Busaw-saw man di ay ang mga anghel, unsa man di ang mga anghel. Silang tanan pulos mga espiritu nga nag-alagad sa Dios o gipadala niya aron pagtabang ni adtong maluwas. So ang mga anghel ay espiritu. So paano si San Pedro, San Juan, ang dalawang Juan at St. James maging anghel? Na ang anghel ay espiritu man. So grabe, no? Grabe ang kanilang ipinangaral. So, ito pa na ang tao, ang anghel ay maaaring maging tao. Pero ang tao ay hindi mangyari na siya ay maging anghel. So yan ang ating babasahin, no? Hebro 13:2. Ating basahin, ha? Ang Hebro 13:2. Na ang anghel maaaring magpakita bilang tao. 13:2, ito ang sinabi: ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumudoong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibaloi nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. So, napakita, no? Bilang tao, nagpunta sa mga tahanan at kanilang in-entertain. Ngunit hindi nila alam na sila na yung mga tinanggap nila bilang bisita ay mga anghel
pala na nagkatawang tao o napakita bilang tao. So, maaaring ang mga anghel magpakita bilang tao pero hindi mangyari na ang tao ay maging anghel. Hindi yan mangyari, mga kapatid. Kaya napakabaluktot ang ipinangaral ni Joseph Smith. So, hindi maaari mga kapatid na ang isang anghel, ang tao ay magiging anghel. Kaya mali at baluktot ang ipinangaral ng mga sikta, ng sikta Mormons, na si San Pedro, San Juan Evangelista, San Juan Magbubunyag at si St. James ay mga anghel. Hindi yan. Sila ay tao. Sila ay apostoles. Mga tao. So, hindi mangyari na sila ay mga anghel. Napakasama ang ipinangaral ng mga Mormons, no? So, ang mga anghel ay likha ng Diyos sa kaharian ng langit. Ating basahin ang Hebrew 1:7. Ito ang sinasabi. Mao kini ang giingod sa Dios bahin sa iyang mga anghel. Giingod sa Dios na sama sa hangin ang iyang mga anghel ug ang iyang mga sulugon sama sa nagdilaab nga kalayo. Giingod sa Dios na sama sa hangin ang iyang mga anghel. So ang mga anghel ay spiritual creature. Hindi tulad ng tao. So mali ang Mormons, no? Pero grabe, no? Grabe yun, no? Ako'y magsumikap, baka kahit isang Mormon sa aking matulungan na mailigtas sa impyerno. No? So, napakasama ang ipinangaral ni Joseph Smith. Ito pa, no? Na ang pagkapali ay hanggang sa katapusan ng mundo, nandyan pa rin. So, paano sinasabi ng Mormons, ha? Na ang pagiging pare ay nabuhay muli noong 1829. Imagine, ang pagiging pare na lingkod ng Diyos ay bumalik noong 1829. Grabe ito si Joseph Smith. Si Joseph Smith, mga kapatid, ay namatay 39 years old lang. Siya ay sinilang 1805, namatay siya 1844. Ibig sabihin, 39 years old lang siya. So, ako, mag-comments ko ng konti na baka pinarusahan siya ng Diyos. Maaga siyang pinarusahan. Kasi grabe ang mga pinangaral niya. No, ang Diyos Ama ay sa simulan ay tao, grabe. Ang Diyos Ama ay mayroong asawa. Ang Panginoong Hesus ay sa simulan ay tao. Ang Espiritu Santo lang ang hindi naging tao, ay hindi galing sa pagiging tao. Grabe, no? Kaya sa tingin ko, patawarin lang ako sa ating Panginoong Diyos, sa tingin ko, pinarusahan siya kagad. Si Joseph Smith, 39 years old lang. So, yan mga kapatid, ang mga maling aral ng Mormons, no? Dapat natin malaman upang tuwing tayo ay makaharap ng Mormons at mayroon tayong ituro sa kanila sa pamagitan sa ating pagtanong sa kanila. So, nang tanongin ko ang Mormons, diretsong sibat, no? Diretsong sibat. So, yan mga kapatid, dapat alam din natin ang mga ipinangaral ng mga sikta upang matanong natin sila sa kanilang mga ipinangaral. Kasi sila ay palagi lang umusig sa atin at tayo ay palaging sagot sa kanilang pag-uusig. Pero nang sila ay ating tanungin sa kanilang ipinangaral, hindi nila mabigyan kalinawan. Kaya kailangan din mayroon tayong nalaman sa kanilang mga pananampalataya. So ito pa, no? So, si Joseph Smith, na talakay ko na rin ito, pero ito ay aking balikan, no? Si Joseph Smith ay mayroong 50 na asawa kasi nag-aral siya ng
polygamy, no? Na maaaring mag-asawa ng marami. Yan ang kanilang buwan, no? So, ito ba, kasampo, no? So, ang Mormons, ito rin, no? Ang grabing nakakatawang kanilang mga ipinaral, no? So, ang Mormons ay nagtuturo na sila ito ay baluktot sa kanilang ipinaral, ha? Pero ano ang kanilang explanation? Hindi na angkop, no? Ito, sinasabi nila na silang lahat, ang mga Mormons, tuwing sila ay mamamatay, sila ay maging santo. Sila ay maging santo. Kaya sinasabi nila, the Church of Christ of the Latter Saints. So silang lahat ay maging santo. So bakit sinasabi ko na contradiction sa kanilang ibang mga ipinangaral? Kasi sinasabi nila na sila ay maging Diyos. Yung tinatawag nilang exaltation. So, ang explanation nila ay siguro explanation nila kung tanungin natin sila na ang Diyos ay santo o banal. Pero sa mga ipinangaral nila parang iba. Kasi ibang number ang pagiging santo at iba rin number yung exaltation. Kasi kung ang kanilang ipinayag na sila ay ang santo, sila ay santo at ang magiging Diyos ay doon lang sa isang number nila inilagay. Pero bakit? Iba. Sinasabi nila na kaming lahat tuwing kami mamatay ay kami maging santo. Pero sa ibang bagay, sinasabi nila na kaming lahat tuwing kami mamatay ay ma-elevate kami bilang Diyos. Yan ang ipinangaral ng mga sikta. Ang Mormons na tinatawag na exaltation of humans. Na lahat ng membro nila, tuwing sila ay mamamatay, ay ma-elevate bilang God. Grabe, no? Itong ating kapatid, no? Bro Chris, palahi lang ni ako, yes, pwede sis, no? Pwede ni mo i-translate sa English. Tungod sa timaan sa Santa Cruz, among mga kaaway, mawion mo kami, Ginoong Diyos namo. Salamat, no? So, tungod sa timaan sa Santa Cruz, no? Ato'y search yun na dili sa ito ang simbahan, ha? So, ito sister, ang ibig sabihin in English translation, no? By the sign of the cross, deliver us from our enemies, O Lord, our God. Kasi ang message ng cross ay kapangyarihan ng Diyos. So aking balikan sister, ha? By the sign of the cross, deliver us from our enemies, O Lord, our God. So, tungod sa timaan sa cross, sa among mga kaaway, bawion mo kami, Ginoong Diyos namo. Yan, sister, no? By the sign of the cross, deliver us from our enemies, O Lord, our God. Yan, no? So, ang ating basahin, mga kapatid, bakit mayroon tayong mga dasal na ganyan? Mayroon tayong dasal na ganyan kasi yan ay batay sa 1 Corinto 1:18. Ito ang sinabi. By the sign of the cross, deliver us from our enemies, O Lord, our God. Kasi ang message sa cross ay kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi, 1 Corinto 1:18. Ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, binuang alam niya itong wala maluwas. Apan ka na itong giluwas, gahom kini sa Diyos.
That is why, by the sign of the cross, deliver us from our enemies, O Lord, our God. So, malinaw, no? Sinasabi nila, no, na ang kanilang grupo ay banal. Grabe, no? Bakit banal ang kanilang grupo na hindi naman katawan ng Panginoong Isus ang kanilang grupo, kundi katawan man ni Joseph Smith. At saka si Joseph Smith ay mayroong 50 na asawa. So paano maging banal? Kiniklaim ni Joseph Smith na siya ay pare rin. Pero bakit 50 ang kanyang asawa? Na ang pare dito na ipinayag sa banal na kasulatan ay kailangan hindi mag-asawa. Ito, ating tatalakayin yan, ha? Ang pare sa tunay na iglesia ay kailangan hindi mag-asawa. Pero kung hindi niya mapigilan, siya ay mag-asawa, hindi siya pigilan ng simbahan, pigilin ng simbahan. Ngunit, hindi na siya pwede magmisa. Hindi na siya pwede mag-initiate kahit ano doon sa simbahan. Hindi. Kasi siya ay hindi na karapat-dapat na maging lingkod ng Diyos. Kasi ang nais ng Diyos na maging lingkod sa kanyang iglesia ay kailangan walang asawa. Ito, ha, San Mateo 19:12, 10 hanggang 12. So, malinaw na fake na pare si Joseph Smith. Ito ang sinabi. Ang iyang mga tinunan mingon kaniya, kung mao kini ang may tabo tali sa bana ug asawa, maayo pang dili na lang magminyo. Si Jesus may tubag. Kini maong pagtulunan dili alang sa tanan, kung dili alang lamang niya itong yatagan sa Diyos nini. Kay may nakalain-lain mga katalungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayon makahimo pagminyo, kay na tao nga kapunang daan. Kay may nagkalain-lain mga katalungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayon makahimo pagminyo, kay na tao nga kapunang daan. Ang uban dili makaminyo, kay gikapnan man sila sa mga tao. O ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Sila nga makahimo padawata ni ining akong bitudlon. So, ipinangalan ng Panginoon Diyos na silang nais maglingkod sa Diyos ay kailangan hindi mag-asawa. Pero si Joseph Smith, limampu ang asawa. So, paano natin paniwalaan na siya ay tunay na alagad ng Diyos? Na pare, ito ba ang sinasabi ni St. Paul na siya ay hindi nag-asawa kasi siya ay pare, naglingkod bilang pare. Ating basahin mga kapatid ang 1 Corinto 7 6 hanggang 7, itong sinasabi. Sa 8, ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug mga biyuda nga maayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara sama kanao. Bakit sinasabi yan ni San Pablo? Kasi siya ay naglingkod sa Diyos bilang pare. Ating basahin mga kapatid ang Roma 15:16. Itong sinabi. Sa akong pagkasulunggo ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili-Hudiyo, nag-alagad ako ingon nga pare aron pagwalis may balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili-Hudiyo dawaton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Malinaw. Ating pagdadagan sa 1 Corinto 6:6 na ang mga lingkod ng Diyos kailangan mamuhay ng putle. Ano ba yung putle, no? Ano ba yung putle sa Tagalog? Naubusan naman tayo, no? Ito ang sinasabi. Ipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputle. Kaalam, pailog kaluoy o pinagi sa Espiritu Santo o sa among matuod nga gugma. Ipakita na mo nga kami mga sulugoon sa Diyos, pinagi sa among kaputle. Ano ba ang ibig sabihin? Sa ipinakita namin na kami mga lingkod ng Diyos sa pamagitan ng aming kaputle o walang asawa. At sa mga kapatid, ang Bibanayag 14:4. Ito ang sinasabi. Sorry, 14:2. 14:4. Kini sila nagpabiling putle kay wala man sila makikhilawas sa mga babae. Wala sila magminyon. So paano magiging pare na tunay si Joseph Smith na
5 ang kanyang asawa. Ngunit ang panel dito, kahit isa, hindi pwede mag-asawa. So, mali, no? Napaka-maloktor. So, paano maging banal, no? Paano maging banal ang sikta Mormons na ang kanilang founder ay maraming asawa. Grabe, no? Kaya ako'y hindi magtumili magsasabi na napaka-demonic ang ipinangaral ni Joseph Smith. Pero hindi ako magkondena sa kanya, ha? Kasi si Joseph Smith ay biktima lang ng diablo. Palagi kong isipin yung sinasabi ni St. Augustine na condemn the sin but not the sinners. Sasabihin ko na demonic ang kanyang ipinangaral, ngunit hindi ko magsasabi na siya ay masamang tao. Kasi biktima lang siya, no? Yan mga kapatid, ang ipinangaral ng mga ng Mormons, no?